Ganito ang buhay namin sa New Zealand na may mataas na cost of living. Number 1, dalawa kaming mag-asawa ay nagtatrabaho. May kita siya, may kita din ako. Kasi mahal nga ang bahay dito. Mas lalo na pag may mortgage ka, ano? Number 2, as soon as pwede, ang mga anak ay pinagtatrabaho. 12 years old pa lang yung bunso namin noon at excited na magkapera noong nagsimulang mag-paper run. Kasi nga, di namin sila na sinanay ng allowances pagkain na. Nang mag-15 na, nag-work na siya sa KFC part-time habang nag-aaral. Kaya siya nang bumili ng phone at laptop niya. Number 3, yung panganay namin, after high school, encourage namin na mag-work na rin. Nakapasok naman siya sa McDonald's at nag-contribute na rin weekly sa mga gastusin. Hanggang ngayon, na-certified electrician na siya. 150 lang naman ang rent or share niya sa pamilya. Para maramdaman din naman niya na di basta-basta ang mamuhay dito sa Aotearoa. Number 4, kahit may full-time work kaming mag-asawa, nag-side hustle na rin kami. Since 2020 yung online tutorial ko, regular 1 to 3 hours siya everyday, and from time to time, may mga booking for teacher mentoring and English language review or PTE or IELTS. Siya, nahawaan na rin. Kaya from last year, nag-Uber driving. Araw-araw na rin siyang nagbabiyahe para makabawi sa bagong bili niyang sasakyan. Yung luma kasi, kailangan ng palitan. Kaya naman ngayong gabi ay naki-joyride ako sa kanya. Kasi may booking siya. Hindi pasahero, kundi parcel ang dala. Papuntang Tauranga. Alam mo ba kung gaano kalayo yan siya? Mga 2.5 hours lang naman pag maximum speed na. Pinalam niya kasi sa akin na baka gagabihin siya. Eh sabi ko, sige, samahan na kita. Kasi galing work pa, diretso biyahe na siya. Siyempre pagod na, baka antukin ka, sabi ko pa. At least may karelyebo ka, di ba? Kaya habang nakasakay sa kanya, nag-tutor pa rin ako kanina. Pagdating sa Tauranga at ang task ay nakompleto na, inabangan namin na lumabas kung magkano ba talaga ang kita. 240 para sa kanya. Abay, masayang-masaya siya. Sabi ay sulit na. Sa gasolina, siguro aabutin ng mga 50 kasi naka-hybrid naman siya. At 5 hours na biyahe dahil syempre nga naman uuwi pa kami ng Auckland. Pero sabi niya, bawing-bawi na daw siya. Sabihin natin na 180 ang net niya, bawas na ang gasolina, divided by 5 hours, edi naka $37 siya per ora. Edi wow ah. So, kung ikaw, balak mong magpahatid from Auckland to Tauranga, asahan mong at least 300 ang gastos kung mag-Uber ka. At kung ikaw naman ay naiengganyo mag-Uber driving na rin, start nyo nang alamin ang mga requirements. Pero syempre, hindi po ganito ang kita palagi at may iba pang gastusin na kailangan mo rin i-considera. Yan lang po muna sa ngayon at kami nakarating na ng bahay na 11 PM from 6 PM kanina. More tips and ideas next time sa Grow Yourself in New Zealand kaya dapat kapalo ka.